First time niya dito sa bahay ni Kuya eh. Yan. Kasi tutulungan tayo ni Doc sa usaping HIV. Kasi di ba napag-usapan din natin to last week na nagkaroon ng nationwide testing, HIV testing, free testing. No? So para mabigyan pa tayo ng linaw about HIV, kasama nga po natin ngayon si Dr. Ramoncito Yambao. Good morning again. Good morning. Okay. Ano pa po ba ang kasi we all know nga, health officials, public officials, ordinary citizen, and doctors are all doing great work po para ma-increase ang awareness when it comes to HIV. Ano pa po ba yung mga ginagawa natin? So, ang last week kasi nagkaroon tayo ng compulsory HIV testing o mandatory HIV testing. Ito yung kung sino yung gusto magpa-HIV test, punta lang sa hospital or nagkaroon yata tayo doon sa Quezon City, yun ay libre. Para, ang reason yun is for early detection ng mga pasyenteng baka meron silang HIV. Sige, puntahan po muna natin yung HIV. Yes. Saan po ba ito nag-originate? Ano ang symptoms? At saka para po din malaman ng ating televiewers yung difference between HIV at saka AIDS. Pag sinabi mong HIV, it means Human Immunodeficiency Virus. So, human, yung H stands for human, hindi siya nakikita lang siya sa tao. It is transmitted among human. Hindi siya na-inherit. Pag immune deficiency is the body lack ability to fight off infection. Ito yung immune system natin. And pag sinabing B, that is the virus itself. Pag sinabi mo naman AIDS, that is A stands for acquired, received, not inherited. Yung sinabi ko una. I means immuno. It is protected by ito yung protection ng body, sa immune system. D is the deficiency. So pag nagkaroon ng decrease yung immune system mo, pwede ka magkaroon ng deficiency. And syndrome, these are group of symptoms ng HIV. Kaya po di ba madalas dun sa mga nagkakaroon ng AIDS or HIV, ay namamatay sila not because of yung HIV, because of the complication, because bumababa yung immune system. Yes, complications of your AIDS. Yun yung syndrome na sinasabi doon. Para rin po maklarify natin ng HIV, ay hindi po yan nakakahawa sa pag gumamit ng mga kutsara, tinidor, yes, hindi siya. Ininuman ng baso, public toilet. Public toilet, hindi. No. Ano-ano po yung mga nakakahawang instances? So, yung HIV virus is found mostly in the semen, breast milk, blood, and vaginal fluids. May question na ako dun sa na-mention ni Sir yung immune system nga. Kung na-expose dito ang isang human nga, dito sa virus na ito, pag mataas yung immune system niya, pwede niyang malabanan itong virus na to or no? Yes, pwede. Yes, okay. Yun yung cause ng, yun yung rationale for the treatment. Yung antiretroviral is to increase the immune system. Para malabanan. So anyway, Doc, go ahead po. Ano po yung mga ways para ma-transmit yung... So, paano natatransmit yung HIV? So, this is transmitted during unprotected sex. Kunyari, hindi gumagamit ng condom or contact with HIV-infected blood. Ito yung mga, ito yung mga drug users or alcohol user. Sharing of IV drugs needles, di ba, common yan yung mga tattoo. From HIV positive mother to child o yung tinatawag natin mother to child transmission and during breastfeeding. If for example the mother is HIV positive, pwedeng maawahan yung bata. Doc, paano po? Go ahead. At what age po madedetect itong HIV, kung positive ka sa HIV? Anytime pwede mo ma-detect. Gaano ka bata po? Yung mother-to-child transmission as of February 2015, yung census namin, meron 2 reported cases. Ibig sabihin, nakakuha yung baby doon sa mother. For any time, pwede siya. As of now, sa 2015, ang most common, yung median age o nakikita yung HIV sa mga 24 to 35 years of age. Very, very common siya.
Doc, yung question ko, kasi di ba yung iba talaga hindi sila very open na magpa-test ng HIV. Is there any way to detect kung ikaw ay infected nito? Meron bang mga early signs and symptoms? Yun si early signs and early symptoms ng HIV, hindi mo siya madidistinguish talaga. Para bang kagaya natin, for example, yung kausap ko ngayon, hindi ko alam kung meron siya HIV. Kasi yung mga symptoms niya is fever, cough, mga ganun lang. Very usual lang. Yes, very usual lang. So, hindi mo makikilala kung sino talaga yung merong HIV, nag-positive sila. So, the best is for blood testing na HIV. To undergo testing Yes. talaga. So, ano naman po yung pagka ay positive, ano naman yung magiging treatment? Meron tayong tinatawag na retroviral therapy. Yun, before you start giving the retroviral therapy, mag-undergo ka pa rin ng mga laboratory testing. And then, kailangan yun tuloy-tuloy yung paggamot mo. Kasi, ang pinoprotektahan niya is the immune system. Para bang pinatataas niya yung immune system nung patient with HIV. So, as long as mataas yung immune system niya, safe siya. Yes. Oo. Sa ano po ba, sa status niyo po, sa datos po ng inyong agency, ilang years po ba yung tinatagal ng mga tao may HIV? After Depende nga yan sa detection. immune system niya. Correct. Kasi pag nag-retroviral therapy ka, dapat tuloy-tuloy. Pag nabitawan mo yon o nag-stop ka, bababa ngayon yung immune system mo at sisirain yung CD4, yung T helper cell, no? Pag bumaba yun, pwede ka mag-lead to AIDS. Doc, correct me if I'm wrong, pero HIV is not cured, di ba? It cannot be Yes. cured It once na cannot be meron ka cured. na. But pwede to, of course, ma-prevent. Yes. So, Doc, ano ba yung mga tips na pwede mong ibigay for people na yung wala tips pa? natin is pwedeng safer sex practices by using condom. Protection. Iwasan natin yung mga paggamit ng drug needles or no, and then early detection or early treatment para magpa-laboratory kagad tayo. Blood testing. As early as ano po ba, pwede na anong edad po yung bata para Ideal, magpa-test? oo. Oo. Basta active ang sex life niya. Once na maging Yes. active, dapat Yes. magpa-test na. And dapat ba annually to ginagawa, Doc? Do you recommend? Hindi naman annually. Siguro pwedeng after 2 or 3 years. Kasi may tinatawag kasing yung window period. Baka yun during that time na kinunan ka ng blood Hindi pa negative. nagmamanifest. So, pwede ka magpaulit ng test. Okay. So, para lang din po sa kaalaman ng ating televiewers, like yung pinag-uusapan din po namin last week, wag silang mag-second thought ng pagpapatest because Yes. ang result naman is confidential That's Yes. according to our law. Diba? So, okay. Doc, para po sa mga iba pang katanungan with regards po to HIV, saan po nila kayo pwedeng makontak? You can contact me sa Allied Expert Care Medical Center. Nandun ako every Wednesday and Friday, 10 to 12. Andun din naman kasi yung assistant ko sa infection control nurse, si Mikey. Pwede silang i-assist. Sa ngayon po ba, meron pa tayong mga iba pang gagawing kampanya? Pang-increase ng awareness? Yung kasunod po nung nangyaring national HIV testing. As of now, baka Nationwide. check muna natin kung ano yung naging status ng HIV testing last week. Tapos na yun, no? Yeah, Tapos last na. week. Hopefully magkaroon ulit one of these Yes. days or the coming months. Ayan. Maraming salamat po sa inyo, Dr. Ramoncito Yambao, Infectious Disease Thank you Specialist. very much. Maraming salamat po. Anong next? Meron tayong next. Ito pala, nandito nga ulit si Doc Ramoncito Yambao. Maraming salamat po sa pagsagot ng mga tanong kong medical kanina. Thank you. Ayan. Tapos, balikan lang natin yung proseso po ng HIV. Paano po ulit yon? Yung HIV, pag pumunta ka sa ospital, bago ka kunan ng HIV testing, may pre-counseling time tinatawag. No, yung pre-counseling, i-explain sa iyo kung what is the purpose of HIV test. For example, lumabas yung resulta is positive, anong gagawin mo?
o gagawin ng pasyente or pag nag-negative, ano yung susunod niyang step. After that, pag lumabas yung HIV testing, it's either reactive or non-reactive. Pag nag-reactive yun, padadala na ulit naman yun sa isang San Lazaro Hospital doon sa Sakit for confirmatory test. Ngayon, kung negative, pwedeng ipaulit after 3 months kasi nga yun nasabi ko kanina na may window period tayo na baka yung kinunan siya is negative siya. So, pwedeng ulitin after 3 months. Kung let's say naman nag-reactive na yung last resort, may post-counseling test naman tayo. Doon i-explain na lahat-lahat kung ano yung gagawin ng pasyente pag siya ay HIV positive na. Yung po bang pagkuha ng result ng HIV, pagtas ng test, no? Sinabi ko nyari, itong si patient A is positive nga for HIV. Automatic po ba yung nagsisend itong testing lab na to sa lahat ng mga ospital para magkaroon ng sa database nila na parang ping na this patient is HIV positive? Kung let's say nag-positive na siya sa HIV, merong niyang, may proseso yan padadala yung resulta o yung, may tinatawag kami registry na padadala yan sa local government and then yung local government, yung namamahala dun for the HIV, ipadadala yan sa Department of Health. So doon malalagay lahat yung census ng kung sino yung nag-positive. Kasi para maiwasan din natin, kasi may iba na very careless din, di ba? Minsan nagdo-donate pa ng dugo na meron pala silang HIV. Diba? So, importante na malaman ng, yun nga, DOH. Tama naman kayo sa DOH. Tapos sila na bahala mag-inform sa lahat ng hospitals here in Metro Manila, at sa buong Pilipinas. May question lang din ako kay Doc. Doc, yung medication ba dun sa mga HIV positive, pare-parehas ba yan? Or it differs? Parang meron ding customized din ba according sa patient? Depende rin sa pasyente. Rin. Dun sa CD4 niya. Oo. Now, Doc, kung iba-iba, paano mo malalaman kung yung medication mo ay actually nag-work sa'yo? Kasi may nabasa ako na parang dapat daw as early as 16 weeks after mong mag-start mag-take ng medication, dapat undetectable na daw yung virus sa'yo. Pero 16 weeks is enough na ba, Doc? Or dapat longer period? Longer period. Kasi depende yun din sa sinasabi ko kanina na CD4. Kasi itetest mo pa rin yung paulit-ulit mo ikukunin yung CD4 count niya. Doon kasi malalaman kung gaano ka protected yung pasyente. So how long, Doc, bago ka mag-change ng medication? Depende nga doon sa CD. Depende pa rin talaga. So talagang kailangan continuous talaga ang pagpapacheck up. Anyway, Doc, again, para dun sa mga gustong magtanong pa at makaalam ng more information about HIV, paano po kayo ulit makakontak? They can get in touch with me at 0922-870-8249. Okay. Ayan, nakasulat naman sa screen yung mga contact numbers. O kaya sa Allied Expert Medical Center. Alright, maraming salamat po ulit sa inyo, Dr. Ramoncito Yambao. Thank you. Alright, infectious disease specialist. Maraming salamat po.